Mapagpalang araw po kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayun niyo pong magsishare po ako sa inyo ng salita ng Diyos mula po sa Biblia. Kung tawagin to, Poimen Bible. Ito. Poimen Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pagbubulay sa pagkakataon na ito. Ang iyong salita. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa, sapagkat ang iyong salita ay pagkain po namin ng aming kaluluwa. Gaya na sinabi ng aming Panginoong Yesus sa 1:63. Ang kanyang salita ay life giver. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia po, may sinasamahan ng Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po, lahat ng tao nagkasala. Lahat. Walang exempted. Maging yung sumulat na nagsabi na lahat ng tao nagkasala. Kasali rin po si Apostol Pablo. Ito po, Efeso 2:1-2. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ano po? Sabi niya. Buhay tayo, pero dahil tayo nabubuhay sa kasalanan, tayo po ay mga patay sa paningin ng Diyos. The living dead, ika nga po. Para tayong mga zombie pala. Ang sabi po sa verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo ng mga kapangyarihan sa impapawid ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yun. Ano po, maliwanag, ano po? Nagpapasakop tayo sa demonyo, sa diablo. Sa 3. Ano po nakalagay? Ang totoo, tayong lahat, yun na po, tayong lahat, sabi ni Pablo, ay dati ring namumuhay hayon sa pagnanasa ng ating mga laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at isipan. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuhutan ng Diyos. Yan. Worldly people. Hindi po ba yan ang ating natutunan sa ating buhay? Habang bata ka, habang lumalaki ka, nag-aral ka, hindi po ba worldly ang ginagawa mo? Barkada, bisyo, lahat na. Kapag ganyan pala ang kalagayan mo, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng diablo. At buhay ka man, ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya nga the living dead. Gumagalaw ka, nagsasalita ka, nagtatrabaho ka, nag-ieskwela ka, lahat na. Pero patay ka na pala sa harapan ng Diyos. Ngayon, paano ang ibig lang sabihin, hindi ka sasama ng Diyos kung ganyan ang buhay mo. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, meron siyang sasamahan. Pero kung the living dead ka, hindi ka sasamahan ng Diyos. Ano po? Ang sumasama sa iyo, walang iba kundi ang diablo. Kasi po, nasa ilalim ka ng kanyang gusto. Nabubuhay ka sa kamunduhang ito. Ngayon, meron sinabi si Jesus dito. Purihin ng Panginoon. Sa 28 ng Mateo,
Ang sabi po sa verse 20, Mateo 28:20, ano po, ganito po nakasulat. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yon. Meron po pala siyang sinasamahan. Sino yung sinasamahan? Yung naturuhan ng kanyang aral. Sabi po ng Panginoong Yesus, maliwanag. Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Iniutos ko sa inyo, sabi ni Jesus. Kapag pala naturuan ka at sinunod mo yung utos niya, sasamahan ka niya. So, dating nabubuhay ka sa kasalanan na sumasama sa iyo ay ang dyablo, lilipat ngayon ang sasama sa iyo ang Panginoong Yesus kung susunod ka sa kanyang mga aral. Maliwanag po pala, sino sinasamahan ng Panginoong Yesus? Yung willing sumunod sa kanya. Amen. Alalahanin nyo, si Pablo isang masamang tao. Isa siyang masamang tao, pamamatay tao. Ang pinapatay niya, mga halagad ni Jesus. Pero nung siya po'y gawing apostol ng Panginoong Jesucristo, anong sabi ni Apostol Pablo? Unang Korinto 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Pablo dating masama, pumapatay ng tao, at hindi basta pumapatay. Ang pinapatay niya ay mga tagasunod ng Panginoong Yesus. Pero nang gamitin siya ng Panginoong Yesus, kinausap siya nang siya ay papuntang Damasco. Itinalaga siya bilang kanyang mangangaral. At ang pinangangaral ni Pablo ay walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi niya, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Ayan po. In Christ alone. Napakaganda po na lumakad tayo ayon sa gusto ng Panginoong Jesucristo. Kasi kapag naturuhan ka, hindi mo sinunod. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ito po. Tandaan niyo po. Ang salita niya ay ito. Sa 1:15, 5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Yun. Wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Sino yung iwalay kay Jesus? Yung nakapakinig ng aral ni Jesus na nakatala sa Biblia. Pagkatapos mo mapakinggan, binaliwala mo lang. Parang wala lang, parang ka nagpagkwentuhan lang. Kung minsan, mas mainam pa yung marites. Sinusunod mo. Ano po? Yan. Kaya sabi ni Jesus, wala kang magagawa kung ikaw ay iwalay sa akin. Parang ventilador, umaandar, hugutin mo. Hindi na po siya aandar. Ganun po yun. Ano po? Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Ano po? Kaya, yung sinabi ni Pablo na makapatay kayo noon. Yung mga taong taga-Efeso, sinasabi niya, kayong mga taga-Efeso, bago ako dumating sa inyo, yung buhay ninyo, nasa ilalim kayo ng pamamahala ni Satanas. Pero nung dumating si Pablo sa buhay nila, nagbago.
tingnan po natin, balikan natin, yung sulat niya sa Efeso. Efeso 2. Meron po nakalagay dito eh. Ito. Meron pa siya sinulat. Sa Efeso 2:12. Noong panahong iyon, niwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako, sa mga pangako ng Diyos. Nohoy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yun po, Yan palang iwalay sa tao, ay sa Panginoong Yesus. Wala kang Diyos. Ibig sabihin, the living dead, talagang living dead ka. Alam niyo po yun, napapanood sa YouTube, yung living dead. Yung mga zombie. Wala na. Anong sabi ni Pablo? Kapag sinusunod mo ang patakaran na gusto ng dyablo, nabubuhay ka sa bisyo. Yung bisyo po, produkto ni Satanas yan. Yan pa naman ang kinamumulatan ng tao. Mula sa bata, habang lumalaki ka, yan ang nakikita mo sa mundo. Habang lumalaki ka, gusto mo ring maranasan yung ginagawa ng sa mundo. Hanggang namalayan mo na lamang. Sugapa ka na pala sa bisyo. At yung bisyo na yan, ang sabi naman ni Juan, unang Juan, ito, nakalagay po, basahin lang natin. Dito sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito, hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yun po pala, yung mga bagay ng sanlibutan ay hindi po galing sa Diyos. Unang Juan 5:19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yan palang mga bagay na sa libutan, kaya sabi ni Jesus, wag mo. Anong utos? Babala. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ito po yung mga produkto, pang-akit ng dyablo sa tao. Worldly people. Yung lahat ng pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at yung mga kayabangan, hindi galing sa Diyos, kundi kay Satanas. Produkto pala ni Satanas yan. Tignan nyo, halimbawa lang po. Yung sigarilyo. Hindi naman sinabi ng sigarilyo o nung alak, inumin mo ko. O yung droga. Hindi sinabi ng droga, umitit ka. Pero bakit ginagampanan mo yan? Walang isip ang droga, ang alak, ang sigarilyo. Pero bakit naakit ka dyan? Kasi nga po, yan ang pangakit ni Satanas. Si Adan at Eva, nahakit po. Si Eva, doon sa bunga ng punong kahoy, sa gitna ng halamanan, na ipinagbawal ng Diyos, huwag niyong kainin ito sapagkat mamamatay kayo.
once na kinain nyo, mamamatay kayo. Kaya nung kausap ni Satanas si Eva, tunay nga ba sinabi ng Diyos, huwag niyong kakanin? Ang sabi ni Eva, opo, bawal sa amin yan, mamamatay kami. Anong sagot ni Satanas? Hindi totoo yan. At nakita ni Eva ang bunga, napakasarap kainin. Ganyan din po ang droga, sigarilyo, bisyo, sex, kung ano na, sugal, chismisan, nakakahakit sa paningin ng mata, sugal. Ay, kita nyo sa kasino, dami nawawasak na buhay. Kasi nakikita mo mga nananalo. Kaya yung mata mo, yung dibdib mo, yung pagnanasa ng laman mo. Kagaya po nung araw, nakarating po ako sa Sabong, may nagdala sa akin. Oh. Isipin nyo, ang daming tao. Meron bang na umiikot na mga babae nagpapataya? Ang bihis nila, kahakit-akit. Sabi ko, iba ang binebenta nito. Kasama yung kanilang alindog. Isipin mo, anong gagawin mo naman doon? Magpataya ka lang ng sabong? Na ang dating mo talaga namang nakakademonyo. Sabi nga ng Miron. Kaya sabi ko doon sa kasama kong nagdala sa akin doon, ano naman ginagawa ng mga babae? Sabi niya, nagpapataya lang. Oh, kasali na yan sila. Siyempre, pag nanalo yung pinataya niya, pwede niyang i-one time. Kasi yung dating eh. Kaya nga sabi ng sulat ni Juan, huwag niyong ibigin yan, huwag niyong mahalin ng mga bisyo na kapagbibigay ng hakit ng mata, ng laman, at ng kayabangan. Yan po ang buhay, sabi ni Pablo noon. Tayong lahat, sabi niya. Para tayong mga living dead. Ngayon, nung dumating si Pablo doon, pinangaralan po sila. Pinangaralan, nung makinig po sila ng aral ng Apostol Pablo. Anong nangyari? Balikan natin yung Efeso. Ito po ang sabi, sa verse 4 naman, Efeso 2:4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Ano po? Meron pong nakalagay dito sa Roma 9:15. Tignan lang natin. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises. Ang Diyos ang nagsasalita kay Moises. Basahin natin sa 14. Masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises. Maaabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ano po? 16. Maliwanag kung gayon, ang pasya ng Diyos ay nakabatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Nababatay sa habag ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa Efeso 2:4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya. Bakit dakila ang pag-ibig niya? Alam niyo po ba yung kantang, ano na kasing kanta yun? The Greatest Love of All. Bagamat yung kinanta, tungkol po sa pagmamahal niya nung kumakanta.
Pero sa spiritual na kalagayan, kung meron pang greatest love, wala nang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos. 1 says, 16. Ito po ang sabi ng kasulatan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O yun, ano po? 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Talagang dakila po ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya maligtas tayo. Kahit gaano tayo kasama. Sabi nga ni Pablo, lahat tayo kinapopohotan ng Diyos. Iwalay tayo kay Kristo. Sabi ni Kristo, wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Balikan natin yung Efeso. Efeso 2 na naman po, no? Dito naman sa 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Dahil sa ating mga pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya. Amen. Upang mamuhay kasama niya, upang mamunong kasama niya sa kalangitan. 7. Ginawa niya ito upang darating na ang panahon, may papakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Nang mangaral si Pablo, ito naging bunga. 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Nang pangaralan ni Pablo yung mga taong makasalanan na ito, sila ay binuhay ng Diyos muli. Kasi living dead patay na. Binuhay silang muli nang makapakinig po sila ng aral na dala ni Apostol Pablo. Kaya yung sabi ni Jesus, sasamahan ko. Sinong sasamahan niya? Yung susunod sa akin. Sa Mateo 28:20. Basahin natin muli. Anong sabi ni Panginoong Yesus? Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Praise the Lord. Ito po yung magandang pangako. Nandito ka pa lang sa lupa. Tandaan niyo po, sinasamahan ka na ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, dito pa rin po sa 28 ng Mateo, sa 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Lahat ng otoridad sa lupa, langit, binigay ng Diyos sa kanyang anak. Kung anak ang sumasama sa iyo, sigurado sumasama din ng Diyos sa iyo. Pero pag wala ka kay Kristo, hindi ka sasamahan ng Diyos.
Dito pa po sa unang 1:5 ay ikalawang 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Ayun. Hindi ka sasama ng Diyos kapag yung utos ng kanyang anak ay ayaw mong gampanan. Hindi mo susundin. Anong sabi ni Juan? Wala ang Diyos sa iyo. Yung sinabi ni Jesus, walay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi ni Pablo, wala kayong Diyos sa mundong ito. Kayo yung mga patay. Kaya yung mga patay sa Espiritu po, wala na pong pag-asa yan. Pero kapag nakapakinig sila ng salita ng Diyos, ng Panginoong Yesus, muling babalik ang pag-asa na yan. Gaya ng kanya sinasabi sa kanyang sulat, na yung mga taga-Efeso na mga patay sa kalagayan, sa espiritual, sila'y natutong sumampalataya. Kailan yon? Nang sila po ay mapangaralan ni Apostol Pablo. Kaya tayong mga tao po, dapat makinig po kayo sa apostolic teaching. Si Pablo, apostol, kaya sinasabi ko po, the apostle teaching or apostolic teaching. Yun po yung tamang aral. Ay kung ano-anong aral, huwag nyo pong paniwalaan yan. Kailangan yung aral nasa Biblia, dala ng mga apostol. Sila po yung pinagkatiwalahan ng Panginoong Jesucristo. Yung 12 at saka sila Apostol Pablo. Yung 12 sa mga Hudyo, sila Pedro, at si Pablo naman sa mga Hentil. Kasi po, dalawa lang ang tao dito sa mundo, isang Hudyo at isang Hentil. Purihin ng Panginoon, in Christ alone. Ayan. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito na wala ka pang kaugnayan kay Kristo, panahon na upang isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Wala kang magagawa, ano man ang gawin mo, lahat ng reliyon, salihan mo. Lahat. Pero kung yung aral na nasa Biblia, ayaw mo namang gawin, sayang lang. Sayang lang. Gaya na sinabi ni Jesus kay Judas, buti pang hindi ka na ipinanganak. Bakit po? Isipin nyo, ginawa siyang apostol. Pagkatapos, pagtataksilan niya si Jesus, ibinenta si Jesus sa 3 pirasong pilak. Isipin nyo po yan. Tinraidor ang kanyang master, ang kanyang guro, ang kanyang Panginoon. Buti na lang si Tomas na tinatawag nilang maduda. Buti siya. Tignan po natin sa 1:20. Ano naman po yung kasaysayan ni Juan? Ito po. Sa 20 ng 1:24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Yung 12, apostol po yun. Si Juan na maduda, apostol po yan. 25, kahit sinabi sa kanya ng ibang mga apostol, ng mga ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala. Bagamat hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko mailalagay ang aking daliri sa mga hiyong at mahawakan ang kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. So, ibig sabihin, yung first meeting, wala si Tomas.
No second meeting, nandito na. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo kapayapaan, 27. At sinabi niya kay Tomas, yun, at timali, narap niya po si Tomas. Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay at ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa, sa halip maniwala ka. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kita nyo? 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon man naniniwala. Bago tuluyan maiwalay si Tomas, sabi ni Jesus, huwag kang mag-alinlangan. Ibig sabihin, maging tayo man po, huwag tayong mag-alinlangan kay Jesus. Sabi niya, naniniwala ka ba? Nakita mo ako. Samantalang, haleluya. Kaya bago siya tuluyang mapawala, anong sagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Pero nung sabi ni Jesus, mapalad yung hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. Kaibigan, ikaw na nanonood ng bidyong ito, ikaw na share ng bidyong ito, naniniwala ka ba kay Jesus? Baka naman ang paniwala mo kay Jesus kung ano-ano lang, gaya ng paniwala ng iba. Ano po? Baka ganun. Maniwala po tayong totoo na si Jesus, anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, si Jesus na kanyang anak ay Diyos bilang anak. Nagkatawang tao, nangaral dito sa lupa ng 3 taon, hinatulan ng kamatayan, inilibing at muling nabuhay sa mga patay. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos, doon sa kalangitan. Huwag niyo pong pag-alinlanganan yan. Huwag niyong baguhin yan. Ay, yung mga nagsasabing hindi Diyos yan. Nakakatakot. Ang kanilang sasapitin. Pasaapoy ng impyerno po sila. Antikristo sila. Sabihin mong hindi Diyos si Jesus, samantalang ang kanyang ama tinatawag mo siyang Diyos. Dilalabas kung tao si Jesus. Ang kanyang ama sa langit ay tao rin gaya niya. Pero hindi po ganun ang turo. Kung ano ang Diyos, ganun din po ang kanyang anak. Gaya siya ng kanyang ama. Mag-ama po sila. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, sana i-share nyo po sa iba itong video ito, Kayo naman na-sharean, i-share nyo rin po sa iba. Napakaganda pong bulay-bulahin ng salita ng Panginoon sa Biblia. Ang gamit ko po pala, poemen, ang Biblia ng mga pastor. God is good all the time. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. God bless us all. Ganito na lamang po ang aking munting video. Ano pa? Share nyo, i-like nyo. Then, pundutin yung bell. Ano po? Para hindi para lagi nyo na papanood ang aking mga video. Bye-bye.